inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At so, ayan na naman. Ito ang mahirap. Alam mo, nagsisi ako kung bakit ko binoto tong si Inday Lustay. Hindi ko siya binoto because I like her. Kasi Marcos loyalist ako at tandem sila nun, di ba? Pero dahil sa kagagawan niya, nasira yung team unity, di ba? So, stop ko muna panoorin. Kasi, since na mag-start na bumaba yung kilo ng bigas, 20 pesos per kilo, na uumpisahan sa Cebu, sa Visayas area, di ba? Ito na naman, nagrereklamo na naman si Inday Lustay, pati yung mga DDS, no? Nagrereklamo na naman sila na ito daw yung klase ng bigas na may mga ano ba yon, yung parang surot, yung parang insekto, oo, matigas, madilaw, kumbaga hindi masarap kainin, at hindi raw pang pagkain ng tao, kundi pagkain ng mga hayop. So, Vice President ka, no? Sa bagay, money can't buy class. Mayaman ka eh, no? Kumbaga, yung perang nilulustay mo na pinakikinabangan ng pamilya mo, wala ka nang pakialam sa kapwa mo Pilipino. Hindi naman, unang-una, hindi naman yan binaba ng presyo ni PBBM dahil namumuliti ka, and besides, hindi siya tumatakbo, no? Hindi siya tumatakbo as senator. Katulad ng mga iniiyak ng mga DDS na ngayon lang daw yan kasi eleksyon. Ayaw nyo ba nun? Alam mo, pakiramdam ko sa mga taong to, wala nang pupuntahan yung yung gobyerno sa kanila, pati yung bansa, wala nang sisiksikan sa kanila sa klase ng pag-iisip nila, mga crab mentality, alam mo yun, ayaw nila makakita ng mabuti. At saka ganun nga, isip-isip din kasi bakit ba kayang pababain ang presyo ng bigas, no? Isipin mo yung tatay mo noon, napababa niya ng 7 pesos per kilo ang bigas nung panahon niya. Tumaas pa nga, nag-increase pa nga ng 80 pesos per kilo, di ba? Baka nakalimutan mo yon. Tsaka kayong mga DDS, huwag kayong mga ano dyan. Etong bigas na to, hindi to